Isang magandang umaga po sa ating lahat muli at mapagpalang araw. Bagamat maulan ay hopefully nakarating tayo ng maayos at ligtas sa lugar na ito at yung ilan pa ho nating mga kapatiran, mga attenders natin na wala pa rito ay patuloy natin silang ipanalangin na makasama rin natin sila rito sa ating panambahan. And today is the first Sunday of July, so that means mamaya po ay ating gunitain or ating gagawin ang Lord's Table mamayang hapon. And aking pong wini-welcome ang bawat isa na narito ngayon, ang buong kongregasyon at maging yung ating mga regular attenders at may mga ilan din tayong bisita sa umagang ito. Maging yung ating mga taga-sugid na sumusubaybay sa ating FB live streaming. Kami ay tunay na bumabati sa inyo ng magandang araw. And meron tayong mga ilang visitor for this morning. Una na ay si Romel Cirillo and Michelle Cirillo. So sila po ay invited ni Ate Lerma. And si Romel ay kanyang birthday, this coming Wednesday. May ka-birthday ito eh. Mamaya, panggitin natin kung sino. And also, si Ramelita Santuele. No? So, mother ni Rit. Ayun, ayos, mother ni ano. Okay, thank you sa inyong pagpunta at pagdalo sa aming panambahan ngayong umaga, maging si Marcus Julian R. Mones. So, welcome po sa aming pagsamba sa aming umaga na ito. At nawa ay hindi po ito yung una at huli na makadalo po kayo. Kami po ay malugod po namin kayong iniimbitahan na makabalik sa aming mga lingguang worship service. And also, batiin natin yung mga birthday celebrant for this week. At hindi ko malaman sa anong dahilan, lagi akong bumabati sa taong to eh. Pang ilang beses na yata, si Brother Marvin Valencia. And ewan ko ba, laging ako bumabati rito eh. Tinatapat lagi eh. And also, hindi na tayo nahirapan, si July. Sa month of July, birthday niya rin po sa July 12 sa Sabado. So, batiin po natin yung mga may kaarawan sa umagang ito. And announcement po, para mamaya pong hapon ay meron po tayong prayer meeting at pangunguna po tayo ni Brother Francis. This is around 1 p.m. Dahil meron din po tayong Lord's Table, as I've said, mamayang around 2:30 mag-start po tayo sa ating gawain dyan. So, settle down na po natin yung ating mga sarili at tayo ay lalapit na sa ating pagsamba sa umagang ito. Let me just read the passage from Psalm 145, verse 1 to 12. Medyo mahaba po ito. So, please bear with me. Basahin niyo po sa inyong mga salin. Babasahin ko po ito sa ESV version. Sabi po rito, I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall commend your works to another, and shall declare your mighty acts. On the glorious splendor, your majesty, and your wondrous works I will meditate. They shall speak of the might of your awesome deeds, and I will declare your greatness. They shall pour forth the fame of your abundant goodness, and shall sing aloud of your righteousness. The Lord is gracious and merciful, is slow to anger, and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and his mercy is over all that he has made. All your works shall give thanks to you, O Lord, and all your saints shall bless you. They shall speak of glory of your kingdom and tell of your power, to make known to the children of men
your mighty deeds and the glorious splendor of your kingdom. No? So, every time na tayo po ay nag-gather sa umagang ito, ay ito ay isang testament ng kabutihan ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito, no? Because in our mind, no, sa ating kaisipan, no, bilang isang mananampalataya, ito ay isang opportunity bawat isa sa atin na tayo'y haharap sa isang Diyos upang maglaan tayo ng ating pagsamba, no, sa isang Diyos na makapangyarihan. And sa atin mga mananampalataya, no, talagang dapat ito ay inaasam natin, no, sa tuwing darating itong Lord's Day. No, this is in this psalm, no, sa Psalms 145, no, ay it highlights yung full praise and adoration sa ating Panginoon, no? Because si David, in sumulat nitong Psalms na to ay he knows his God who is, no? Kilala niya ang Diyos sa buhay niya. And dito ay ni-recount niya yung lahat ng kabutihan ng Diyos, no, yung lahat ng awesome deeds ng Diyos sa kanyang buhay, no? Kaya he declares his majesty and greatness. Ang sabi nga dun sa verse 3, no, ganito yung sabi niya, his greatness is unsearchable. Ganito niya dinescribe ni David yung kabutihan at yung kadakilaan ng Diyos na nagpapakita na how deep yung pagkakilala ni David sa kanyang Diyos na sinasamba. And also, mapapansin natin in verse 8 to 9, no, inisa-isa niya rito yung attributes and character ng Panginoon. Ganito niya kakilala yung Diyos na kanyang sinasamba. No? Gracious, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love and His goodness. No? And this greatness of God should remind us to remain humble. No? It is by humility we give our utmost reverence and awe in worshiping God. So, in what way natin nagagawa itong mga bagay nito? If you truly know God, no, talagang kilala natin ng Diyos, no, makikita natin ito, yung ating pagpapakumbaba in way of in preparing ourselves, no, sa ating pagpunta sa building na ito, no? Naghanda na tayo. Yung ating isusuot, tinitingnan natin na decent and modest, gaya ng tinuturo ng banal na kasulatan. Maaga na tayong gumising, no, para ihanda yung ating sarili sa umagang ito, no? And if we truly know God, no, we will be humbled to come early in this worship service. So maaga pa lang, nandito na tayo. Inihahanda na natin yung sarili natin. And if we truly know God, we will be humbled to prepare our hearts. Yung ating puso, inahanda na po natin, no? Humihingi na tayo ng gabay, nanalangin na tayo para hingin yung gabay ng Banal na Espiritu sa ating pagsamba ngayon. At ano man yung mga alalahanin na ating iniisip ay sa pagpe-prepare ng ating heart, ng ating puso sa panambahan ngayong umagang ito, iniisang tabi muna natin itong mga bagay na ito dahil 6 na araw na tayong meron, binigay ang Panginoon para sa gawain nito at ilaan natin ng araw na ito para sa Kanya sa ating pagsamba. We are freeing ourselves from any distraction para sa umagang ito because we truly know God. So ganun pinakita ni Haring David yung kanyang pagsamba sa Diyos na ito dahil ganun niya kakilala. Kaya mga kapatid, dalangin ko, no, yung pagkakilala nito ni Haring David ay magkaroon, ganun din sana yung ating mga puso sa ating paglapit sa umagang ito upang ihanda yung ating puso at isipan sa pagsamba sa Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos sa aming Ama, kami tunay na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, na kami ay inalaw mo, Panginoon, na kami ay makarating sa lugar na ito ng ligtas upang kami maghain ng aming pagsamba. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat, bagamat masungit ang panahon, ay maligtas kami na nakarating, Panginoon, sa lugar na ito. At dalangin namin, Panginoon, yung iba pa naming mga kasama na
maaaring may difficulty na makapunta rito, idalangin namin na sila rin po yung ingatan, makasama rin po namin sa panambahan sa umagang ito. O dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito ay nawa ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa amin. I-prepare, Panginoon, yung aming puso sa pagsamba sa umagang ito dahil kami haharap sa isang Diyos na dakila na hindi namin maarok, Panginoon, ang iyong kadakilaan. At nawa, Panginoon, na ito'y patuloy na mag-encourage sa amin, sa bawat isa na kami ay lumapit na may paggalang sa araw na ito. At kami, Panginoon, ay tunay na makiisa, makinig, Panginoon, sa iyong mga salita dahil kami rin, Panginoon, ang makikinabang sa mga bagay ito. At higit sa lahat, Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan, maluwalhati sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Nawa ay patuloy mong ihanda ang bawat isa, ang puso ng bawat isa, maging ang aming pastor na siyang maghahatid ng mensahe sa umagang ito. Kayo nawa, Panginoon, ang patuloy na makita ang iyong kaningningan, ang siyang patuloy na makita sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang maitaas at maluwalhati sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Para po sa ating unang himno, ay ito pong unang himnong ito ay dito po rin po hinango yung aking binasa na nasa Psalms 145. Hymn number 2, God My King, Thy Might Confessing. And this song is a song of praise and adoration. No? And as I've said, no, it highlights God's mercy and adoration. And yung kanyang eternal presence, no, sa atin ay pagpapakita ng kanyang kabutihan. At nakikita natin to at hindi natin maitatanggi sa kanyang nilikha, sa araw-araw na ating pamumuhay, sa mga bagay na tinatangkilik natin, sa mga patuloy na pag-iingat niya sa atin sa araw-araw. No? As the title says, no, truly God, my King, is worth to proclaim all praises to Him and blessing to His name. Tayo po ay tumayo at awitin natin ang God, my King, Thy Might Confessing. Honor
maaari na po tayong makaupo. Umawit po tayo muli ng isa pang papuri sa ating Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Trinity Hymnal number 667, To God Be the Glory. Itong hymnong ito ay nakatuon sa dakilang pag-ibig ng Diyos. No? Kaya nga doon sa first stanza nito ay ito'y hinango sa John 3:16. And His grace and perfect redemption sa pamamagitan ng mamahaling dugo na ating Panginoong Jesucristo ay ito yung tunay na bibigay sa atin ng pag-asa bilang mga mananampalataya. His compassion and mercy sa mga tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan and declare their faith in our Lord Jesus Christ, even the vilest offender. Awitin po natin ang To God Be the Glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, to yield in His life an atonement for sin, and open the life gate that we may go in. Praise the Lord. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believe, that moment from Jesus forgiveness receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Isang bagay pa rin po ng ating pagsambay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ipangunahan ni Brother Nelson sa pagbabasa, pagpapatuloy natin sa Book of Malachi. Morning sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling libro ng Old Testament, Book of Malachi. So sa mga bisita natin doon sa pagitan ng Old Testament at New Testament, doon tayo. Nasa chapter 2 sa umagang ito. Okay, babasahin natin
mula verse 1 hanggang 17, buong kabanata. Tayo po'y magsitayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Malakay chapter 1. Okay? Ngayon, o kayong mga pari, ang utos na ito ay para sa inyo. Kung hindi kayo makikinig at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso, na bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ipapadala ko sa inyo ang sumpa at aking susumpain ang pagpapala ninyo. Sa katunayan, akin na silang isinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Narito, sasawayin ko ang inyong anak at sasabugan ko ng dumi ang inyong mga mukha, ang dumi ng inyong mga kapistahan, at kayo'y aalisin kasama nito. Inyong malalaman na aking ipinadala ang utos na ito sa inyo upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang aking tipan sa kanya ay isang tipan ng buhay at kapayapaan, at ibinigay ko ang mga iyon sa kanya upang siya'y matakot at siya'y natakot sa akin, at siya'y nagbigay galang sa aking pangalan. Ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig, at walang kalikuan na nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran, at inilayo niya sa kasamaan ang marami. Verse 7, sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat mag-ingat ng kaalaman, at dapat hanapin ng mga tao ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y lumihis sa daan, naging dahilan kayo upang matisod ang marami sa pamamagitan ng inyong kautusan. Inyong pinasama ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ginawa ko kayong hamak at aba sa harap ng buong bayan. Yamang hindi ninyo iningatan ng aking mga daan, kundi nagpakita kayo ng pagtatangi sa inyong kautusan. Verse 10, hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Hindi ba isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Naging taksil ang Huda at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem, sapagkat nilapastangan ng Juda ang santuaryo ng Panginoon, na kanyang iniibig at nag-asawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa mga tolda ng Jacob ang taong gumawa nito, ang sino mang gigising o sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. Ito rin ay inyong ginagawa. Tinatakpan ninyo ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng pagtangis at ng pagdaing, sapagkat hindi na niya nililingap ang handog, ni tinatanggap na may kasiyahan sa inyong kamay. Gayon may inyong sinasabi, sa anong dahilan? Sapagkat ang Panginoon ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan, at ginawan mo ng kataksilan, bagaman siya'y iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan. Ngunit wala ni isang gumawa niyon na mayroong nalabing espiritu. Ano ang ginawa niya noong naghahanap siya ng lahing makadiyos? Kaya't iningatan ninyo ang inyong espiritu, at huwag nang hayaan ang sinuman ay magtaksil sa asawa ng kaniyang kabataan. Verse 16, sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ang pagtatakip ng tao sa kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kayong magtaksil. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayon may sinasabi ninyo, paano namin siya niyamot sa inyong pagsasabi?
bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, at sila'y kanyang kinalulugdan, o sa pagtatanong, nasaan ang Diyos ng katarungan? Maaari na po tayong magsayo po. Okay. Sa ikalawang bahagi ng kabanatang ito, matatagpuan sa verses 10 hanggang 16, ang propetang Malakias o Malakay ay kinundina ang nangyayaring interfaith marriage between Israelites and yung mga tao na dinatnan nila sa bayan ng Kanaan. So pag sinabing mga settlers sa Canaan, ito yung mga Hittites, yung mga Amorites, kasama na rin yung mga Canaanites, mga Hivites, Jebusites, at iba pang mga lahi. So, at bukod sa pag-aasawa ng ilan sa mga tao na ito na may ibang pananampalataya, yung iba na meron ng asawang Israelita ay dinidivorce ang kanilang mga asawa para makipag-asawa sa mga foreign women na ito. Okay. So, ito yung isang pinuna at kinundina ni Propeta Malakias. Infidelity against the marriage covenant between the husband and his wife, to which the Lord is the witness. Yun yung essence ng marriage. Ano? Pero ang nais kong bigyan ng pansin sa kabanatang ito ay yung matatagpuan natin sa verses 1 hanggang verse 10. Okay? Actually, nagsimula pa ito sa nakalipas na kabanata sa verse 6 ng chapter 1 and onwards. Ito ay tumutukoy, ang tema ng mga pananalita ni Propeta Malakias ay tumutukoy sa ungratefulness ng Israelita, ng Israel sa Diyos, in spite sa maraming pabor at mga pagpapalang tinatanggap nila sa kamay ng ating Panginoon. Ang Diyos ay galit sa kanyang mga tao every time they commit disobedience sa kanyang mga kalooban. Sa verse 1 ng chapter 2 ay ifinokus ni Malakias ang kanyang pag-rebuke sa Israel sa kanyang mga tinatawag na pari. Okay? Ang pari, ito po yung nag-a-administer sa loob ng tabernacle, sa loob ng templo. Siya ay tumatanggap ng mga offerings ng mga tao na nais sumamba sa Diyos. We can read in the previous chapter that Israelites dishonor God by their irresponsible offering. Sabi nga sa chapter 1, kung babasahin nyo, and verse 8, kung sa hari o sa gobernador kaya ng Persia, ito yung Iran ngayon kung sa gobernador kaya ng Persia nyo ihahandog, yung mga handog na dinadala nyo sa Diyos, ano kaya ang magiging reaksyon niya? But instead, the priest, itong mga pari na ito, ay hinahayaan lang yung mga Israelita na maghandog sa Panginoon ng mga bulag na hayop, may mga pilay o may mga kapansanan. They could have shown integrity by refusing the offerings. Pwede naman nila sabihin, hindi ubra yan. Umuwi ka ng bahay, kumuha ka ng mas mainam. Kung wala, huwag kang sumamba. Mas mabuti pa na walang temple worship or sacrifice kaysa itrato ang Diyos with disrespect. So, mga kapatid at mga bisita, do we really love God above all else? That it show in the quality of our worship. Tayo ba sumasamba sa Diyos na kagaya ng mga Israelita na tinutukoy dito na naghahandog sa Diyos ng mga
pilay na hayop, ng mga may kapansanang hayop, bulag, hindi makalakad. Kumbaga, pag maghahandog sa lumang tipan, pipili ka ng pinakamainam. Pipili ka ng the best among the flocks. Pipiliin mo yan. A day before, pipiliin mo yan para kinabukasan, yun ang ihandog mo. Pero hindi ganun ang nangyayari. Kabaligtaran. Pipili sila ng mga may diferensya at iyon ang ihahandog sa Diyos. So siyasatin po natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating mga puso at ating mga gawa. Siguraduhin natin ang ating pagsamba ay tapat at sumasalamin sa katangian ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lamang sa religious rituals. Ito ay hamon sa atin na siyasatin ang ating pagsamba. Are we offering God the leftovers of our time, of our energy? Wala akong magawa sa bahay kaya pupunta ako sa church. Walang nag-imbita ng birthday, anniversary, wedding, reunion, etc. Kaya pwede akong sumamba ngayong Sunday. Kapag tayo ay nagbibigay ng ating mga offerings, does it reflect the best that we could offer or kung ano lang ang mabulot natin sa ating wallet? Maging Seiko wallet man yan o e-wallet man yan. Then we say, Lord, salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat at may trabaho ako. Salamat at na-promote ako sa trabaho. Really? Yun po ba, sa palagay niyo tatanggapin ng Diyos? Nagpapasalamat ka sa mga pinansyal na pagpapala mo, and yet, kumusta naman ang iyong giving, sasabihin ng Panginoon? So, God desires genuine worship from us, and He is not interested in empty ritual. So sana yung naging hamon at paalala ito sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Yun lamang po. Salamat, kapatid. Bilang bahagi pa rin ng ating pagsambay, ang ating pagkakaloob. And may I request yung mga ushers po natin to distribute yung ating mga offering bags. And sa mga nagnanais po na makibahagi at po kayo hinihipo ng ating Panginoon na makibahagi po sa gawain ng ating iglesia ay makita nyo po sa aming screen yung aming bank account, sa mga live streaming followers namin, maging sa mga kapatid na mga hindi makapagbigay sa oras na ito, maaari nyo rin pong ipadala yan dyan sa ating bank account. At there's no much to say doon sa pagbabahagi ng scripture reading natin about sa giving. Kaya nga ang pagbibigay ay hindi po ito sa pilitan, At ang sabi ng Biblia ay nalulugod ang Panginoon sa masayang nagbibigay, para sa kanyang gawain. Ipanalangin po natin ang mga kaloob. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong patuloy na kabutihan sa amin. At kami naging bahagi, Panginoon, ng gawain na ito. At hindi po ito less important sa aming panambahan, kundi mahalaga ito upang matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng aming iglesia, upang maipalaganap, Panginoon, yung mabuting balita, Panginoon, sa lugar na ito kung saan mo kami dinako, at maging sa mga mission work na maaari mong gamitin ang mga bahagi ito. At dalangin namin, Panginoon, ay patuloy mo kaming gawing good steward sa pamamahala nito at magamit ng maayos para sa ikalalaganap ng iyong iglesia, ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat, Panginoon, nawa ay naitaas ka rin namin na papurihan sa mga pagkakaloob na ito. Ito po ang aming pasasalamat dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay awit pa ng isang himno bago ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Ang himnong ito ay mula sa Trinity Hymnal 548,
more love to thee, O Christ. Just a little background of this song or hymn, no? Ito ay sinulat ni Elizabeth Prentice noong 1800 at siya ay ikinasal kay George Prentice, no? And during his lifetime, no, nag-endure siya ng long life struggle in her health, no, sa kanyang kalusugan. And in 1850 ay naganap din yung tragic loss ng dalawa sa kanyang mga anak. And kaya talagang she struggled emotionally and spiritually during this period, no? But during this period of sorrow, ginamit din to ng Panginoon para re-evaluate niya yung kanyang sarili. Ano ba talaga yung purpose niya, no, sa buhay nito? And how she could seek closeness to God amidst dun sa kanyang struggle at suffering na dinaranas ng mga panahon na yon. And ito yung napakaganda dito, that this is the one of the those testament of the means of grace of God na even sa pagsubok ay maaari niyang gamitin ito na to turn it into to give us that grow and maturity na lumapit sa Diyos, no? Kaya nga naisulat niya itong poet na ito na ngayon ay naging isang hymno na, no? Sabi doon sa Matthew 5:3-4, no? Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ito po'y bahagi ng Beatitudes doon sa Sermon of the Mount. Therefore, mga kapatid, ay sa pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito ay maya-maya ay isipin natin na hindi natin at mapalad tayo, hindi tayo dumadanas ng ganun na pagsubok para tayo mag-mature, mag-grow, because there are other means of grace upang tayo matuto at lumago sa pananampalataya. At sana itong pakikinig natin talagang makinabang yung ating kaluluwa at makapagbigay tayo ng luwalhati sa Diyos. Awitin po natin ang More Love to Thee, O Christ. More love to Thee, O Christ, more love to Thee. Hear Thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea, more love, O Christ, to Thee, more love to Thee, more love to Thee. Once earthly joy I crave, soul peace and rest. Now Thee alone I seek, give what is best. This all my prayer shall be, more love, O Christ, to Thee, more love to Thee, more love to Thee. Let sorrow do its work, send grief and pain. Sweet are Thy messengers, sweet the refrain. When they can sing with me, more love, O Christ, to Thee, more love to Thee, more love to Thee. Then shall my latest breath spur and praise. This be the parting cry my heart shall raise. This still its prayer shall be, more love to Christ, to Thee, more love to Thee, more love to Thee.
Bago po tawagin si Pastor ay aking pong babasahin ang kanyang sermon text kung saan ihahango ang kanyang pangangaral sa umagang ito. Buksan po natin ito sa aklat ng Luke 7 from verse 11 to 17. So makikita po natin yan sa New Testament, second book ng New Testament. Iniiyan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ganito po ang sabi, kinabukasan siya ay tumuloy sa isang bayan ng tinatawag na Nain, kasama ang kanyang mga alagad at mga napakaraming tao. At nang siya ay papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang iisang anak ng lalaki. Ang isang taong namatay, siya'y nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina sa isang balo. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon noon, siya ay nahabag sa balo at sinabi rito, "Huwag kang umiyak." Siya ay lumapit at hinipo ang kabaong at ang nagbubuhat ay tumigil at sinabi niya, "Binata, sinabi ko sa iyo, bumangon ka." Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinakmal ng takot ang lahat ng niwalhati niya ang Diyos na sinasabing, "Lumitaw sa gitna nating ang inyong dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan. Ang balitang ito ay tungkol sa kanya ay kumakalat sa buong Judea at sa lahat ng napagpaligid na lupain." Tawagin ko na po si Pastor at maaari na po tayong umupo. Salamat, Brother Marvin, sa pangunguna sa pananambahan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Bagamat may kasungitan ng panahon sa buong isang linggo, ay inadya niya na magkasama-sama po tayo sa umagang ito. Also, I would like to recognize the presence of Nidia and Ray, na kasama po na imbitahan ni Pastor Manolo. Welcome po sa TNC family. At we would like to know you more mamaya po after the service. And also, the Gulimlim family, we would like also to recognize for their presence this morning. Ganun din sa ating mga FB Live viewers, no, yung ating mga regular viewers, si Papa Roman, ang aking ama, si Tatay Erning and Nanay Lydia, si Tita Tale, na sila po ay tumutunghay. And also for the 93 viewers right now, hindi namin kayo kilala. Kung inaabot kayo ng ministry ng TNC, ay naway pakinabangan ninyo ang katuruan at pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y dumako sa ating pangkalahatang panalangin. Tunay nga, O Diyos, na sa araw na ito ay inuuna ka namin, sapagkat ang araw na ito ay hindi para sa amin. Ikaw ay nagbigay ng 6 na araw sa aming mga buhay upang aming gugulin sa pagtatrabaho, pag-aaral at pagpapamilya. Subalit ang isang araw ay binukod mo sa isang linggo upang ma-ensure na kami na iyong nilikha, kami na nilikha mo ayon sa iyong wangis, ay makapagbigay ng laan ng oras at panahon sa isang makabuluhang pananambahan. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ng mga awitan na aming inawit, na ipinaliwanag sa inyong mga salita na aming pong pinakinggan at naipaliwanag. Tunay nga na naway ito'y maging isang self-evaluation sa amin. Paano kami naghahanda sa araw ng pananambahan? Paano po ka namin isinasamba? Paano po kami naggugugol ng oras at panahon sa banal na araw na ito?
Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin sa nagdaang isang linggo, sa gawain ng aming mga kamay, sa aming mga pagpapagal. Dalangin po namin na patuloy mo pong bigyan kami ng kapahingahan at ma-refresh kami sa araw na ito para sa araw ng bukas, sa muli naming pagbalik sa gawain ng aming mga kamay ay we are revived, refreshed, and recharged. We also pray, O Lord, for the celebrants of the ng mga magdiriwang sa linggong ito. Salamat po sapagkat ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang nagpapala sa bawat isa sa amin at ikaw ang may akda ng buhay. At patuloy mong iginagawad at ipinahihiram ito sa amin. Kaya kami dapat maging maingat at masinop kung paano po namin ito ginugugol. Una sa lahat, paggugugol ng aming buhay ng magbibigay kaluwalhatian sa iyo. Tinataas po namin sa iyo ang mga may kaarawan this week, ang aming kapatid, ang aming tagapanguna, si Brother Marvin, ang aming bisita, si Romel, O Diyos, at si Sister July, this coming Saturday. Patuloy ka pong tumulong sa kanila sa gawain ng kanilang mga kamay. Itinataas din po namin sa iyo ang aming diakono, si Deacon Ray, na ngayon po ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Salamat po sa matagumpay na operasyon at patuloy po kaming lumalapit na ipanauli mo ang lakas ng aming diakonong ito. Dalangin po namin na makarecover ang kanyang katawan sa lalong madalit panahon. Maging, O Diyos, ang ministeryo ng kanyang may bahay, si Ate Odette, na patuloy mong isustain siya, na i-comfort at i-asistihan ang aming diakono. Salamat din, Panginoon, sa mga bisitang dinadala mo sa amin tuwing linggo na tunay ikaw ang kumikilos sa aming kalagitnaan. Nawa, huwag silang lalabas sa gusaling ito na kinatagpo mo sila, O Diyos, at ang iyong salita ay makapangyarihang humamon sa kanilang buhay at suriin ang kanilang kaluluwa sa liwanag ng iyong mga salita. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos, patuloy ang gawain namin sa buong araw na ito, lakip na mga kasama naming mga kapatirang iglesia na sa mga oras na ito ay sumasamba, sa mga oras na ito ang iyong mga salita ay ipinapangaral. Kasangkapanin mo ang iyong mga lingkod na gagamitin sa likod ng pulpito upang makapangyarihang ibahagi ang iyong salita at hamunin ng bawat kapatiran at tunay na dalhin ang makasalanan sa pagsisisi at pananampalataya. Samahan kami, Panginoon, sa buong hapon na gawain namin, ang aming prayer meeting at aming pag-alaala sa banal na hapunan, ang aming afternoon service bilang aming pagpaparangal sa dakilang araw na ito. Sa inyo po mataas na papurit pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Para po sa ating mga FB Live viewers at sa ating mga bisita this morning, kami po ay nasa series ng pag-aaral sa Gospel of Luke. Before that, I would like also to acknowledge and recognize the ministry of our gifted men sa iglesia na sila po ay nangasiwa para sa pagtuturo at pangangaral last week dahil ang inyo pong lingkod ay nainyayahan sa isang kapatid na iglesia. Subalit sa umaga pong ito ay tayo babalik at magpapatuloy sa ating series ng pag-aaral sa aklat ng Lucas. Hindi po natin sinisikap na verse by verse, but I'm just selecting verses in the scripture na siya pong ating maging sermon message each every Lord's Day. And for this particular section, ang napili ko po is yung kasunod nung naunang bahagi ng ating pag-aaral at pangangaral sa Luke chapter 7. We all know in Luke chapter 7 verse 1 to 10, it is about the centurion. It is about the faith of the centurion. But right after that is another section na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. At ang mensahe po sa umagang ito is Jesus exercising authority and showing that He is the Lord over life and death. That is the message of this sermon. Jesus exercising authority and showing that He is the Lord over life and death. Sa pagkakataong ito, masusumpungan natin na nagpamalas ng kapangyarihan si Kristo at Kanyang pinatunayan na Siya ay tunay na Panginoon, hindi lamang ng mga buhay, maging ng mga patay. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang bagay sa ating pag-aaral in verses 11 to 17. First, we will notice the crowds. There are two sets of crowds in this particular narrative. Secondly,
we will also notice the compassion of our Lord. Very obvious. That's the title of our message, our compassion Lord, compassionate Lord. And thirdly and finally, we will see and consider the crowd's response. Ang tugon ng madla, the response of the crowd. So, three simple outline na ating masusumpungan dito as we have our message this morning. First, we will notice the contrasting crowd. Secondly, the compassionate Lord. And thirdly, the crowd response. And Lord willing, ay ating pong lalapatan ito ng concluding lessons for our time. First and foremost, ang sabi sa verse 11, it's very clear na this incident took place the day after. The day after na nagkaroon po ng ministeryo ang ating Panginoong Jesucristo sa minamahal na alipin ng centurion. Remember, pinagaling niya ito nang hindi niya nakikita. From a distance, gumaling ang centurion. Kinahangaan ng Diyos, kinahangaan ni Jesus ang pinamalas na pananampalataya ng centurion. Ngayong hapon, ngayong umaga, ititingnan naman po natin ang isa na naman pong ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. But I would like to understand, first and foremost, I would like to give emphasis on this particular section that there are two contrasting crowds. In verse 11, as we go back to our text, chapter 7, verse 11, makikita po natin dito na ang sabi po dito ay soon afterwards. Sa Tagalog, kinabukasan. Pagkatapos daw po nung centurion's faith na pinamalas niya, si Jesus ay pumasok sa isang maliit na village o sa maliit na isang nayon na ang pangalan ay Nain. Kasama niya ang kanyang mga alagad at sumasama sa kanya ang napakaraming tao. At habang siya ay papalapit sa pintuan ng bayan, dito makikita po natin na may another crowd. Well, dito natin makikita that Jesus entered Nain, this town, na hindi kilala, na hindi popular. Siya po ay kasama ng kanyang 12 piniling alagad sa chapter 4 ng Lucas, and they are joyful. They are expectant about what took place the day yesterday or the day after, na kung saan ay nakita nila na may pagpapagaling ang Panginoon. At dito makikita natin, mayroong kasamang kalipunan ng mga tao na sumusunod sa Kanya. At habang siya ay paparating sa pintuan ng taong ito, ay makikita natin dumami ang mga kanyang kasamahan. Pero wag po tayong palinlang. Wag po tayong padala sa great multitude. Alam nyo, dun nyo po ma-appreciate ang Panginoong Jesucristo. He is not after numbers. He is not after quantity. Sapagkat alam naman po natin sa mga pagpapatuloy ng kanyang ministeryo, particularly dun sa section ni Gospel of John, John chapter 6, verse 66, ang sabi doon, at maraming mga alagad ang tumalikod sa kanya. John 6:66, nung sabihin ng Panginoon, kayo naman, kaya kayo sumasama sa akin, kayo'y nagkakaroon ng libreng pagkain. Nakakakain kayo ng libre, na-amuse kayo sa mga himalang nangyayari. Nagiging kumakabit kayo sa popularity and sa influence na nagigain ng grupo ng ating Panginoong Jesucristo. And that is the problem of this many crowds. This crowd who follow Jesus, they have different agendas. In like manner, maraming mga tao ang dumadalo sa pananambahan. Pumupunta sa mga malalaking iglesia, sa mga malalaking building. Ang purpose ay hindi para sumamba, para makahanap ng liligawan. Para magkaroon siya ng contact. Magkaroon siya ng downline sa kanyang business. O may maalukan siyang produkto. O para lumawak ang kanyang koneksyon. There are so many people are just like this crowd. Hindi talaga sila tunay na followers.
They just want to be associated, to be popular, and to eat freely. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14, only few who are entering a narrow road and a narrow gate. Dun sa makipot na daan, dun sa makipot na pintuan, iilan lamang ang lumalakad at nakakasumpong nito. Subalit sa malaking daan, sa malaking pintuan, napakaraming tao ang sumusunod. And that is the first description of this crowd. Not all who follow Christ are truly Christ's disciples. But also, we will notice in verse 11 and verse 12, there is another set of crowds. Ang sabi po sa verse 12, as we go back to our text, and as Jesus drew near the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and he was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. From the crowd that following Jesus, there is another crowd, a funeral procession, na habang papasok ang Panginoong Kristo, eto naman, ang isang grupo ng mga tao ang papalabas sa lungsod. At sila ay nagtagpo sa kalagitnaan ng pintuang bayan. Napakahalaga ng verse 12 na sabi doon, a considerable crowd from the town was with her. And also, nilagay po ni Lucas dito yung salitang behold in verse 12. The word behold is a captured word. It means pay attention. Behold. Pay attention. At ano ang dapat nating i-pay attention sa talatang ito? The description. Na meron daw isang lalaking patay, at itong lalaking patay na ito ay binibitbit sa isang bier. Sa English kasi beer. Sa Tagalog, lumabas ay kabaong. Magkaiba po ang coffin sa beer. Ang beer ay para siyang stretcher na pantay, na may hawakan lang sa magkabilang dulo at binibit-bit lang siya. So that is what we call beer. Na hindi po talaga siya kabaong, kung hindi para siyang stretcher na binubuhat. At pinapakita rito na yung widow ay walang kakayahang ilibing, walang kakayahang gastusan ng kanyang namatay na anak. Kaya nga widow hirap sa buhay. Hindi niya kayang bigyan ng disenteng kabaong. Hindi siya nakakuha ng pre-need na St. Peter o anumang klaseng memorial service na kaya niyang serbisyuhan ang kanyang anak. It's just a bier. Isang simpleng stretcher na binibit-bit ang isang bangkay at handa ng ilibing. In fact, hindi nga naimbalsa mo ito Di ba? Hindi naimbalsa mo ito, kamamatay lang nito at talagang dadalhin na nila sa libingan. Ano pong description about this man? He was the only son of the mother. And the mother was now a widow. When we say a widow, he had no husband. He had no husband. Sadly, nawala pa rin yung kanyang anak. So double jeopardy ito. Namatayan na siya ng asawang lalaki, namatay na yung kanyang asawang lalaki, namatayan pa siya ng kanyang kaisa-isang anak. Here is a picture of utterly vulnerability. We can say that this woman, has the every reason to be filled with sorrow, lamenting, and for weeping. Sa mga pamilya nakaranas ng pagkasawi ng mahal sa buhay, May 8, 2022, my mother died. And what is so shocking, it's Mother's Day. Kaya every time na magkakaroon ng Mother's Day, ay naaalala ko yung malungkot na karanasan ng aming pamilya. At dito natin makikita that this woman, she has every reason to be filled with sorrow,
lamenting, weeping, for he lost not only his husband. That's why he had the title widow. He earned the title widow when he lost his husband. But now, secondly, she also lost her only son. Take note the word only son. Hindi natin alam kung may anak siyang mga babae, pero binigyan din dito ni Lucas, the only son. Napakahalaga ng salitang only son because during those time, the perpetuity of the family tree ay nakasalalay dun sa lalaki. Sa anak na lalaki ang magpapatuloy ng kanilang salit-saling lahi. So just imagine the pain, the sorrow ng widong ito na kanyang nararamdaman. Naranasan natin nang mawalan ng kapatid sa pananampalataya. Naglulungkot tayo nang tayo'y nagluluksa ng kunin ng Panginoon ang ating minamahal na Pastor Noel. Ang ating kapatid na si Nanay Feli, si Tatay Roger, si Nanay Nelly. Nalungkot tayo. Pero doble ang kalungkutan ng kanilang mga biological family, ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung tayo'y nalulungkot, mas doble o triple ang kanilang nararamdaman. At put yourself in that situation. That is the condition of this widow. A painful experience of death of a loved one. After all, lahat tayo ay dadanas ng kamatayan. Lahat tayo ay makakaranas at makaka-experience sa ating pamilya. Kung hindi man ngayon ay sa mga darating na araw at panahon. Bakit? Sapagkat ito ay bunga ng kasalanan. Tinuturo ng banal na kasulatan na ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Hindi ito ang intensyon ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao na perpekto. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. At ang intensyon niya ay makonfirm ang tao sa eternal life. And yet, dahil sa isang utos ng tao, ng Diyos sa tao, sa halaman ng Eden, our federal head, he failed. And all the offspring failed as well. We all know that the Bible speaks, Hebrews 9:27, that death is certain. Tinitiyak na ang kamatayan ay tiyak na mangyayari. It is an appointment already done by God. Nakatalaga na sa Diyos ang hangganan ng ating buhay. Death is certain. It is inevitable. Hindi mo maaari itong takasan. For death is the wages of sin. Romans 6:23. Death is our last enemy. 1 Corinthians 15 verse 26. Kaya bilang isang malapit o kaagad-agad na hamon, let me ask you this morning, which crowd do you belong? Kaninong grupo ka ng tao nabibilang? Saan ka nabibilang? Are you the crowd who follow Christ? Just make sure that you are having a good and godly intention in following Christ. Sapagkat kagaya ng binanggit ko kanina, hindi lahat ng sumusunod kay Kristo ay talagang genuine na mga nagnanais sumunod kay Kristo. May mga iba-iba silang agenda. May mga iba-iba silang mga kadahilanan kung bakit sila umaattend sa church. Dumadalo ng pananambahan. Are you following Christ for the right reason? Are you following Christ because you acknowledge that you are a sinner and you need of a Savior? Do you follow Christ because He is the Lord of your life and He is the Savior of your soul? May you truly follow Jesus Christ for the right reason. On the other hand, baka you are also following the crowds, but the different crowd. A crowd who does not know Christ. A crowd who does not know Christ personally. Are you living your life by your own? Are you the master of your soul and the captain of your, are you master of your soul and the captain of your ship?
Na ikaw ba ay nabubuhay na wala kang pakialam? Yung kagaya ng binanggit kanina, ng paliwanag sa scripture reading, na pang-fill the gap lang ang ugnayan mo sa Diyos. Ganun ba ang iyong pakikitungo sa Diyos na lumalang sa iyo? Ang nagbigay sa iyo ng buong talento at lakas? Ganun ka ba magsukli ng kabutihan ng Diyos sa iyo? Or probably mga tao na talagang walang pakudangan. Mga tao na ngayon hanggang sa mga oras na ito ay tulog sapagkat gumimik sila sa buong araw ng Sabado at inabot na ng madaling araw. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay may hangover pa sila at hindi bumabangon sa higaan. Do you belong to a crowd who is following the course of this world? Do you belong a crowd who does not know Christ? Kaibigan, if you find yourself that you are in this kind of crowd, I could say easily, that is a funeral procession crowd. Tumatahak ka sa isang komunidad, kalipunan ng mga tao, na ang kaduluduluhan nito ay kamatayan at kaparusahan. That crowd that you are kept following is a path towards death and destruction. If that crowd does not know Christ. Kaya, you examine. Suriin mo kung ano yung crowd na iyong kinabibilangan. Mahalaga ito sapagkat ito ay nakasalalay ang buhay at kamatayan. Secondly, hindi lang nating makikita dito the contrasting crowd in verse 11 and verse 12. But secondly, in verse 13, our compassionate Lord. Look at verse 13. And when the Lord saw, He had compassion on her. Mga kapatid, ang nais kong bigyang diin dito is the timing of the incident. That both crowds, the crowd with Jesus entering the gate of Nain, and the crowd that is a funeral procession coming out of the gate of Nain. Nagtagpo sila. Isipin ninyo, if Jesus and the crowd and his crowd is a minute or 2 minutes earlier entering the gate of Nain, hindi matatagpuan this crowd na ito. Right? Or, if this funeral march ang nauna o na-late, definitely hindi magtatagpo ang parehong crowd na ito. The question is this just a coincidence? Nagkataon lang ba ito? Probably yes, in the eyes of men. Maaaring sabihin nating nagkatagpo. Pero, alam natin sa kamay ng Diyos, everything was ordained. Alam nyo ba na yung pagdalo nyo ngayon sa araw na ito ay tinalaga ng Diyos before the creation of the world? Ang panonood mo ngayon sa iyong mga tahanan ay itinalaga ng Diyos before the creation of the world. That's how sovereign our God is. That's how amazing, how marvelous, how magnificent the God of heaven and earth, that He can move people. Kaya nga, yun ang punto dito eh. If this crowd of funeral procession, miss a minute or two, this crowd or this widow would miss Christ. But the thing that is, it was ordained na magkasulubong sila.
This is no accident. But it is a deliberate intention recorded by Dr. Luke as the gospel writer. Kaya nga very vivid yung kanya expression sa verse 12 eh. Behold the man. Masdan ninyo, tingnan ninyo itong grupong ito. Dinescribe isang lalaking namatay. Isang bangkay na binibitbit. Isang widow na nawalan ng kaisa-isang anak. Very descriptive ang ginawa ni Lucas. Precisely to give a point that this is a deliberate intention for us to learn. And verse 13 states, Jesus saw her. Hindi yung babae ang nakapansin kay Kristo. Kung hindi si Kristo ang nakakita sa widong ito. Sa dami-dami ng mga tao, sa dami-dami ng mga umiiyak, sa dami-dami ng mga naglalakad, all of the sudden, bigla nagkaroon ng spotlight at tumutok sa isang tao. Jesus saw her. Singular. Para itong isang spotlight na biglang sa kadamihan ng isang crowd, tumutok ang lente ng ilaw sa isang tao. To this woman who was broken-hearted. This woman who was crushed in spirit. And the text says, Jesus had compassion on her. Well, being compassionate is the very character of God. Turn your Bibles in these following verses. Exodus chapter 34, verse 6. Exodus chapter 34, verse 6. The Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth. Psalms 103, verse 13. Psalms 103, verse 13. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Isaiah 49, verse 3. Sing for joy, O heavens, and exalt the earth. Break forth, O mountains, into singing. For the Lord has compassion on His afflicted. Isaiah 54 verse 10. Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you shall not be shaken, says the Lord who has compassion on you. Lamentation 3:22-23, a very familiar verse. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. And secondly, 2 Corinthians chapter 1, verse 3-4. 2 Corinthians 1, 3-4. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Marami pa pong talata ang nagtuturo na ang Diyos ay isang compassionate God. At dito ipinamalas ni Jesus ang katangiang ito ng isang pagkadiyos. Hindi lamang nakita ni Jesus ang kanyang pain, hindi lamang nakita ng Diyos ang kanyang kalungkutan, but He enters into it and respond with love. At ang mga sumusunod na talata, verse 14 and verse 15,
Pinamalas ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Yung salitang compassion was translated into action. Ano ang ginawa niya? Sabi sa verse 14, as we go back to our text, verse 14, then he came up and touched the bier, and the bearer stood still. And he said, young man, I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Ito po yung mensahe kaninang sinasabi ko, that Jesus shows that He is the Lord of life and death. It is a bold act na during those time, ang isang Hudyo ay hindi dapat maghumawak ng bangkay. Dahil siya'y i-consider sa ceremonial laws na unclean. Remember in the parable of the Good Samaritan? Di ba? Half dead yung isang sugatan, yung isang Hudyo. Dumaan ang Levi, iniwasan. Dumaan ang saserdote, ang priest, iniwasan. Tanging isang Samaritano ang tumulong doon sa nag-aagaw buhay na isang Israelita. But here we find Jesus touched the bier. Hindi lang yung mismong stretcher, yung mismong bangkay ng taong ito ang hinawakan ng Panginoon. Hindi niya sinaalintana ang tinatawag ng mga ceremonial ritual at siya idideklarang madumi. In fact, ito ang hinihintay ng kanyang mga kaaway, ang kanyang mga taga-usig, ang mga chief priests and scribes and Pharisees. Hanapan siya ng maiaakusa sa kanya as he was gaining popularity. He speaks to this man and he say, arise, and the dead man sit up and speak. There is a full restoration of life. And he gives back this son to his mother. This shows that when God is compassionate, He proves it. He demonstrates it. Ang Diyos ay nagsasabi na ang siya ay isang compassionate sa lumang tipan. Sa bagong tipan ay isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, na maging handog, maging sakripisyo para sa iyong sala at aking kasalanan. God demonstrated while we are sinners, Christ died for us. And that is the compassionate Lord. Thirdly and finally, the crowd's response. In verse 16, as we go back to our text, fear seized them all, and they glorify God, saying, a great prophet has arisen from us, and God has visited His people. And this report about Him spread throughout the whole Judea and all surrounding country. Dito natin makikita, remember, yung chapter 4 hanggang chapter 7 first part, Galilean region. Now, dito, saan? Judean region. Look at the reaction of the crowd. Fear and awe grip the people. Magkahalong takot at pagkamangha. Na aking ipaliwanag na before na ito ay mga episode sa Biblia ng pagpapamalas ng himala ng Diyos. Na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari mong i-claim. Ito ay sa panahon ni Moses at ni Joshua bilang patunayan ng kanilang pagiging leader ng Israel nation. Ito po ay nangyari sa panahon ni Elijah at ni Elisha sa pagsisimula ng opisina ng isang propeta.
Subalit, hindi po lahat ng propeta ay may kakayahang magsagawa nito. Si Propeta Malakyas, na binasa natin kanina, ay walang experience ng pagpapamalas ng signs and wonders. Tanging si Elijah at si Elisha lamang bilang pagbubukas ng office of the prophet. And then, in the New Testament, in the time of Jesus and the apostles, signs and wonders such as this happened and took place. But after, the last apostle, which is Apostle Paul, in sinabi niya in 1 Corinthians 15, I am the last of all, ito ay pagsasara ng office of apostleship. At after that, church fathers, walang records in church history na meron pang mga signs and wonders in the time and period of the church fathers. Dito natin makikita na ang insidenteng ito ay nagmulat ng kamalayan sa iba't ibang dako. In like manner, ang ebanghelyo kapag ka ito ay naipapangaral, naituturo, napapakinggan ng tao, kaya tumugon ka sa pagsisisi o hindi, may epekto sa iyo ang ebanghelyo. For unbelievers, if you keep rejecting the gospel call and gospel command of faith and repentance, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, it will be the confirmatory why you are going to suffer in hell. Sa iyong pakikinig ng Ebanghelyo, at kung ikaw man ay hindi tumugon, the mere fact na napakinggan mo ang Ebanghelyo, yan ang magiging ticket mo kung bakit ikaw ay nasa impyerno. Huwag kang magtataka kung bakit sinasabi mong, narito ako sapagkat hindi ka tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo ng pagsisisi at pananampalataya. Subalit, sa mga sumasampalataya, sa mga nagsisi, sa mga kinilusan ng banal na spirito, sa mga merong udyok ng banal na spirito sa kanilang puso at budhi, ito ang kasangkapan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos upang maghatid ng kaligtasan sa iyong buhay at kaluluwa. 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is foolishness for those who are perishing, but for those who are being saved, it is the power of God. I would like to conclude with 3 lessons. Concluding lessons. First, the place where God visited leaves an imprint for the glory of God. Ang mga lugar na kung saan binisita ng Diyos, mag-iiwan ito ng kaluwalhatian sa Kanya. Sa panahon ngayon, meron pa bang bayan ng Naim? If you go back to Israel right now, hindi mo na matatagpuan itong bayan ng Naim. Kahit ilang mahuhusay na mga archaeologists pa ang dalhin mo doon, they would never ever found this small town Naim. And yet, right now, nababanggit ang Naim. Not because it was a town during the time in Jesus. It was because Jesus visited this town. Nain was not a well-known village. It is not even non-existent in our modern time. But because God visited this poor, unknown place, Nain is now being mentioned. Each time we read this passage. In like manner, the little town of Bethlehem, it was unknown for many years. But because it was the birthplace of the Messiah, it has its significance. That place was associated with Christ. And that place is giving glory to God because God visited Bethlehem. The place of Golgotha, Calvary. Previously, it has no significance. It was a place of hardcore criminals being executed.
Yet in history, Jesus visited that place. And He turned that place meaningful. The place where Christ's body perished. The place where He bore our sins and He paid the penalty of our sin on the cross. Kaya the Calvary is now significant and associated with the Lord Jesus Christ. Kaya nga naisulat yung isang popular hymn, The Old Rugged Cross. Because Christ visited Golgotha. And Golgotha was transformed into a meaningful and significant place. Because God visited that place. Kaya nga we have that hymn, and with the hymn lyrics, so I cherish the old rugged cross, till my trophies I last laid down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Naging meaningful yung place ng Golgotha. Naging meaningful yung place ng Bethlehem. Naging meaningful yung place ng Nain. Bakit? Dahil sa Diyos. Ang tanong, is your life has been meaningful? Does God have visited you already? Does God entered in your life? If you say yes, the next question is, there should be transformation. There should be a definite transformation and undeniable change in your life. Kung tunay kang pinaghaharian ni Kristo, nabuhay si Kristo sa iyo dahil sa iyong pagsisisi at pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus, dapat ito ay napapamalas ng kaibang pagbabago. From unrighteous living to holy living. From being a drunkard to a sober and responsible individual. From lovers of sinful pleasure to lovers of God. From being slave of sin and pride and envy to being slave with righteousness and service. Kaya ang hamon ko sa mga professing Christians na narito, sa mga TNC members, and for those who are watching right now, if you claim that you are a Christian, you have to examine yourself. You examine yourself. Are you having these fruits? Manifestation of godly living? Examine yourself whether you are in the faith. 2 Corinthians 13:5. Second lesson, death is no respecter of age, status, or gender. Walang sinisino o kamatayan. Huwag niyong ipagpalagay na kayong mga matatanda lang ang siyang namamatay. Do you know the news today? In America? In Texas? Summer ngayon doon. People are on the campsite. But did you know what happened in America, in Texas? There was a flash flood. Madaling araw, nasa campsite ang mga tao. 2:00 in the morning, umulan ng malakas. There was a flash flood. And 23 died early this morning. Mostly 7 to 12 years old children. They died of drowning. Who would have thought na isang first world country, summer, because of climate change, 23 adolescents, children, toddlers, died early this morning. Kaya ikaw, kaibigan, kabataan, huwag mong isipin na bata pa ako. Saka ko naiintindihin ang pagsuko ng aking buhay kay Kristo.
Malakas pa ako. Wala pa akong maintenance ng gamot. Yung balita last week, healthy, siklista, kondisyon ng katawan, nagbibisikleta siya, biglang bumukas yung pinto ng isang nakaparadang sasakyan, nabuwal siya, dumaan ang sasakyan ng truck, nagulungan siya, patay. Huwag kang magmamalaki that you are healthy. You have no maintenance. Do not procrastinate faith and repentance, for you do not know what tomorrow will bring. You may be healthy right now, but you may be sick and dying the next day. Never boast about tomorrow. Yan ang panawagan ni Apostol Santiago. Huwag mong ipagmamalaki na ganito ang gagawin ko sa susunod na araw, sa mga susunod na panahon. Pagkatapos ko mag-aral, magne-negosyo ako. Sino ang nagsabi sa iyo? Kagaya ng lalaking ito, na siya ay inililibing ng kanyang ina. Hindi tipikal ang gano'n. Mas hahangarin ng ina na siya ay ililibing ng kanyang mga anak. Pero ito'y pagpapatunay at pagpapakita na walang katiyakan ng buhay. Ang tiyak ay ang kamatayan. Death is no respecter of age, status, and gender. And lastly, last lesson, Jesus is the resurrection and the life. In the New Testament, in the Gospel, there are 3 people who were raised from the dead. This is the very first incident that Jesus showed power, authority over life, over death. The next one is in chapter 8. The daughter of Jairus. Kung yung una ay palibig na, yung pangalawa, kamamatay pa lang. At ang pangatlo na binuhay ng Panginoon is yung 4 na araw ng nakalibing. John 11, si Lazarus. Anong pinapatunayan nito, mga kapatid? Ang patunay nito that Jesus is the resurrection and the life. And that's what he claimed in the Gospel of John. The 7 I am saying. Jesus brings out the power of resurrection into life. At alam niyo ba, mga kapatid at mga kaibigan, ganyan din ang mangyayari sa atin. Lahat tayo ay mamamatay. Subalit, those who are in Christ, those who are born twice, they will only die once. But those who born once, they will die twice. Ang minsan lang ipanganak, that refers to the physical birth, siya'y dadanas ng 2 kamatayan. Physical na kamatayan at eternal na kamatayan. Subalit, ang sino mang ipanganak ng 2 beses, physical birth and John 3:3, spiritual birth, being born again, dadanas siya ng 1 kamatayan, physical death. Why? Ang kanyang kaluluwa ay magiging kaharap at kasama ng Diyos sa langit. Kaya nga, make a serious examination, kaibigan. Make an honest assessment of your spiritual state. Sapagkat maigsi lamang ang buhay. Death is coming. Death is no respecter of age, gender, and status. It's either you die with Christ or you die without Christ. There are only 2 scenarios. There is no middle ground. May you find yourself dying with Christ. You come in faith and repentance. Surrender your life in Christ before it's too late. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, patuloy kang mangusap sa mga
nakapakinig. O Banal na Espiritu, ikaw ang maglapat ng katotohanan ito sa kalagayan ng aming mga kaluluwa. Ma-edify ang mga mananampalataya at magbigay conviction sa mga hindi mananampalataya upang lumapit sila sa aming Panginoong Kristo na may pagsisisi at pananampalataya. At ang lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Maglaan po tayo ng ilang sandali upang namnamin natin yung mga katotohanan nating narinig sa umagang ito. Naway ito'y tunay na magpa-edify, gaya ng sinabi at gaya ng kaninang panalangin sa amin kanina doon sa kaninang umaga ay makinabang ang bawat mananampalataya, dahil ang mensahe ng ebanghelyo ay hindi lang ito para sa mga wala pang tunay na ugnayan, kundi sa ating ring mga mananampalataya. At gaya rin ng panalangin na ito'y tunay na maunawaan ang salvation ng mga wala pang tamang ugnayan sa ating Panginoon. Sa himnong pong na ating kakantahin na In Christ Alone ay ito'y pagpapakita na kanino ba dapat natin na ilahan yung ating pagtitiwala ng ating buhay. Sinasabi rito na ang Panginoong Kristo ay ang cornerstone ng ating pananampalataya. At ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa na alam natin that someday, that we will be in Christ. Yung kanyang sacrificial death, yung kanyang resurrection na tulad ng ipinangaral, at yung promise na security para sa ating mga mananampalataya. Tayo po ay tumayo upang awitin ang ating response hymn, In Christ Alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. The ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost his grip on me, for I am his and he is mine, brought
with the precious blood of Christ. No guilt and life, no fear and death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever plan from his hand till he returns and calls me home. Here in the power of Christ I stand. Manatili po tayong makatayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly known. Praise Father, Son, and Holy. Nawa, O Diyos, ang mensahe ng buhay at kamatayan ay talagang seryosohin ang bawat isa sa amin. Kami, O Diyos, na nasa takip silim na ng aming buhay o kahit nasa kalagitnaan ng tanghaling tapat ang aming buhay o sa mga sumisibol pa lamang sa kanilang mga buhay, nasa bukang liwayway pa lamang o early mornings, sapagkat hindi namin hawak ang aming buhay. Nawa, O Diyos, ay tunay na mangusap ka sa mga mahal namin sa buhay na wala pang ugnayan sa iyo. Sapagkat ikaw lamang ang maaaring makakita sa kanila kung paano mo nakita, O Diyos, ang hinagpis ng isang balong babaeng ito. You saw her. You had compassion on her. And that is the same case of each one of us. Until you saw us and you have compassion on us, we will never ever be safe. There would be no joy, no happiness. Lahat ng mga kasiyahan dito sa mundo ay pansamantala lamang. It will never be an everlasting, but isang huwad na kasiyahan lamang. Kasiyahang maglalayo sa Diyos. Kasiyahang maglalayo kay Kristo. Mangusap ka nawa, O Diyos, sa bawat isa sa amin. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sa banal na Espiritu na maglalapat nito sa ating mga puso at buhay ngayon at sa darating na mga linggo. At sa muli nating pagkikita. Siya nawa.